So, nabalitaan naman natin kagabi lang is na si Chris Aquino is muli na siyang parang nag-show sa mga cameras, in front of cameras, na pinapakita yung parang drastic changes sa kanyang health. Pagkatapos malaman natin na naka-bedridden siya ng ilang taon. Maraming salamat sa mga hanap ko. Ngayong araw ay tayo ay nagawa. Bago yan, lalo tayo muna ko tayo. Hindi ba sa lahat? Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa sanhi at epekto ng mga isyong pampulitikal sa pagpapanatili ng katatagan ng pamahalaan at maayos na ugnayan ng mga bansa sa daigdig. Ang mga mag-aaral ay nakakapagpaniwala ng mga paraan na nagpapakita ng aktibong pakikilahok sa mga isyong pampulitikal na nararanasan sa pamayanan at sa bansa. Nasusuri ang kahulugan at konsepto na kinapatanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan. Natutuwaan ang ugnayan ng pamilya at pamahalaan. Nasusuri ang mga epekto ng interbensyon ng pamahalaan. Nagbabatid ang mga programang panggobyerno sa regulasyong gawaing pangkabuhayan. Nakakasagawa ng mga gawaing pangkabuhayan na nagkakatas sa bawat mamamayan. Ngayon tayo ay nagawa. So, pila ka man sa buong estudyante ang sasabihin sa amin. Sino gusto ang sagot? Okay, kaya. Jason, Liza, Para, Parolo, Faisal,
Nasagutan mo yung lahat. Bigyan ng pagpagsak ang bawat sasabi. Ngayon naman ay kumuha ng pirasong papel o sagutan. Gawa. Individual. Okay na po, ma'am. Tama na. So, sino maaari magsagot? Magbahagi mo na nila magsagot. Sige, babae. Paano daw ito yung pamahalaan sa isang bansa? Kasi kung wala pong pamahalaan, ibig sabihin naman po ito ay wala pong pamamahala sa mga tao na nakatira sa isang bansa at may posibilidad po na magkagulo po yung mga tao. Sino ka? Ang gusto sumagot? Wait, sige. Babae. Para sa akin, yung pamahalaan ko, yung nagbabalanse at nakikita para magkaroon po tayo ng mas maayos na nakalakalan sa isang bansa. Sa ikalawang tanong, gusto mo maaari magsagot? Ang bahagi ito ng pangalan sa pamilya, sila po yung nagpupunta sa, like for example, nagbibigay po sila ng polisiya. Like, mayroon po mga kalamitan ng pang-police or saving to price case. Bigyan ng pagpagsak. Tayo naman ay magkakaroon ng pagpapatuwagi upang malaman natin kung ano nga ba ang kinakailangan sa ngayong araw. Magkakaroon tayo
Parang ito. 1, 2, 3, go. Bago mag-umpisa ang presentasyon, ikaw ka, meron tayong diba sa lahat? So, maaari na magpresenta ang dalawang So, ito po yung slogan na aming nagawa, sama-sama sa pagsulong, pamahalaan at pamilihan, mag-awang kamay patungo sa pag-unlad. So basically, ang gusto ko iparating ng ginawa naming slogan is na ang pamahalaan at pamilihan ay magtulong-tulong or parang magbuklod sila sa isa't isa. Gabayan nila yung isa't isa para umunlad yung ating bansa or mapalawak natin, mapalago natin ng maganda yung ating ekonomiya. Yun lang. Yes. Sige ah.
pamahalaan daw ay may malaking tulong pagdating sa panumbalik ng ayusan ng pamilya. Dahil si John Maynard Keynes kasi ay isa siyang nag-aaral pagdating sa economics. So, alam niya talagang lahat pagdating sa mga batas or something about sa government pagdating sa party. Basta lang. Diretso ng malakad na itinakda ng pamahalaan upang maiwasan ang pang-abuso sa panig ng nagtitinda o ng mangliliki. Sa ngayon, may experience ba kayo? Ipapag-coordinate kayo sa mga lugar na masyadong mahal yung mga produkto compare sa main, sa market. Diba, mas mahal, mas mura compare sa mga Ito ay kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. sa pamamagitan naman ng floor price, para mas makakitimbang mo siya pagdating sa pamilihan, lalo din sa product na kuwari, hindi na siya masyadong mahal compare sa ilang araw or ilang year. Pinapatupad upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. Madalas ginagawa ang price freeze sa kasagsarado pagkatapos ng kalamidad upang masigurado na hindi mananamantala ang mga negosyante at kaya di na mapipili ang mga mamimili ang mga produktong kailangan. Yung price freeze, panaalala mo ng pandemic, para na-experience natin siya. Since compare to wallet, kapag kung ano yung kailangan ng product, yung ba yung mataas, or kung hindi naman kailangan, yung mababa. So dito, meron tayong partner na so sa pamagitan ng price control, plus madami ang consumer, pagdating naman sa price support, plus madami ang consumer pagdating sa mga product na umaboy pa nila ang consumer. At sa consumer naman, yung price control is maraming mga bibili ng sa consumer. Kaya mas marami yung price control. So meron tayong pang proseso. Para sa iyo, hindi ba hindi magkaroon ng price support? Oo, then bakit? Certified. May posibilidad po na magkaroon ng price floor sa pamamagitan po kapag marami po yung mga nagawang produkto. Or kapag may mga produkto po na kumbaga sobra-sobra po nagawa, kaya naman ginagawa po ng ibang mga market or ng ibang mga consumer ay na mga producer ay binibenta po ito sa murang halaga. Yan yun sa pagkakasa. Sino ba ang maaaring sumagot? Sa iyong palagay, bakit kailangan magkaroon ng price ceiling? Para sa akin po ma'am, napaka-importante ng price ceiling para hindi maabuso yung mga consumer ng mga, kumbaga ng mga nagbebenta. Kasi may mga ibang nagbebenta na halimbawa na lamang kapag panahon ng mga bagyo or iba't ibang kalamidad, tinataasan nila yung mga presyo ng bilihin. Kumbaga kapag meron tayong price ceiling, price ceiling na ma-manage or na babantayan ng pamahalaan kung hanggang saan lamang yung presyo na dapat nilang ibenta. Yan siya naman po. Sino bang maaaring sumagot? Maliban sa inyo. So sa akin palagay po ma'am, bakit kailangan natin magkaroon ng price ceiling? Sabi po ni Ms. Marisol, kailangan po natin maprotektahan yung mga mamimili sa labis ng pagtaas ng presyo. Halimbawa na lang po kapag nagkakaroon po ng mga kalamidad, nagkakaroon dito ng pagtaas ng yung presyo. Yung pamahalaan, ginagawa niyo po, nagtatakda siya ng price ceiling upang maprotektahan yung mamimili at makasabay tayo sa pagbabago. Yan siya naman po.
isang Venn diagram. Ibasa lahat. Mula sa tekstong iyong nabasa, una ng mahalagang impormasyon ang Venn diagram gamit ang mga pamprosesong tanong upang maipakita ang pagkakaiba at Pagkakatulad ng price ceiling at price floor. Sa Tapos na bang lahat sa pagsasalita? Ang hindi po nagsasabi. Tapos na bang lahat? Sino gusto mong bahagi ng kanilang nasagot? Sige, magsalita. Ako ma'am yung sa price ceiling ko ma'am, ibig sabihin ko para sa akin, pinakamataas na presyo ng bilihin. Tapos yung sa price floor po ma'am, ito po yung pinakamababa ng presyo ng bilihin. Tapos yung sa gitna po nila, yung pagkakatulad po nila, ay kinokontrol po nila yung presyo. Sino pa? Bahagi ng kanilang sagot. Sige, Miss Baron. Sa akin po ma'am, sa price ceiling ko, pagka kayo bilis sa price store, is ito yung pagtaas ng mga presyo ng tapos sa price store naman po, pinagkayo bilis sa price ceiling, ito naman po yung pagbaba ng presyo ng mga product. At ang pinagkapares ng mga product, pareha silang presyo. Bigyan sila ng katropat sa
sinabi po namin price floor, ibig sabihin ito po yung palagi sa yung pagbabal ng presyo. While kapag price ceiling naman po, kung palagi sa pagtaas ng presyo. Number 3 po, paano ito nakakatulong sa mga consumer o producer? Yung price ceiling po, nakakatulong po sa consumer kasi nga po, kumbaga nabibigyan na kung ano yung mga mamimili, kumbaga nabibigyan ng sapat sa presyo ng mga produkto. Yung price floor naman po, para naman sa mga producer o yung nag-ibig pa, para hindi naman po mababa ang presyo yung mga Ito po ay para matulungan si consumer at producer po para sa hindi patas po na pang-presyo. Bigyan lang siya ng pagsama. Bilang isang mag-aaral, paano mo nakakita ang pagpapalaga sa mga regulasyon na iyong maharap sa pang-araw-araw ng tao? Kaya, makakasa sa akin, kung makakapakita ko yung pagpapalaga ng kasi diba, yung price nila at price floor, doon mo malalaman kung tama lang ba yung price na ibibigay sa'yo. Kung kapag yung bibigyan mo ng justice yung mga presyo na bawat produkto na i-presenta sa atin. Bigyan siya ng pagpapalaga. Sino pang mahal? Yes, sila. Bilang isang mag-aaral, paano mo ipapakita ang pagpapahalaga sa mga regulasyon na iyong naharap sa pang-araw-araw na gawain? Bilang isang pag-aaral po, ma'am, susundin mo po kung ano po yung mga regulasyon sapagkat ang mga regulasyon na ito ay pinapatupad upang maging mabisang pag-umili po guys. Bigyan siya ng Para sa akin po ma'am, bilang isang mag-aaral sa kasalukuyan, tatandaan ko po yung mga regulasyon na ito dahil sa hinaharap gusto ko rin po maging business owner. Nasa gayon is malaman ko po kung ano yung mga iba't ibang regulasyon na dapat kong sundan. Nasa gayon ay naiwasan ko lumabag sa mga regulasyon ito. Bigyan siya ng So ngayon, magkakaroon tayo ng magiging pagsusulit para malaman mo kayo nga rin kayo. Number 5 po ma'am. Sino sumagot sa Sige, Mr. Galante. Ang mga sumusunod ang di mabuting epekto ng price ceiling maliban sa alin sa mga sumusunod. A po. Tama bang sagot, Mr. Galante? Dalawang tanong. Mr. Islaga. So ito ay paraan ng pamahalaan na bawalan ang pagtaas ng presyo at pangisihan. Price Right? Tama bang sagot ni Ms. Opo!
sa pamahalaan ng taong Pilipinas. Paglingkuran at